Hey guys, itong si Realme C61 na. Ang pinaka nakakainis at pinaka overpriced sa smartphone na Realme ngayon. Dahil para sa may 8,000 na kanyang SRP guys, meron siyang 8256 na version na pwede naman na. Ang kaso lang napakahina ng kanyang processor at napakapangit ng kanyang display at saktong camera lang kahit papano para sa may 8,000 nga na SRP. Ito yung best example na porket naka 8256 yung smartphone natin, parang sakto na para sa may 8,000 na presyo. Pero pagkahima-himay na nga natin yung kanyang full specs, dun ka na mapapamura. Dahil yung ganitong klase ng specs sa ibang brand guys, is makakakuha lang tayo ng around 5,000 na presyo. Best example dyan guys is sa Itel P55 Plus. 5,000 lang pala guys yung kanyang SRP, pero mas maganda yung kanyang display, tapos sa 8256 din. At higit sa lahat, mas mura nga compare kay Realme, even sa may charger. Para sa may 8,000 na SRP, si Realme C61 isa sa pinaka mabagal na charger ngayon na mabibili natin. Naka 15 watts lang siya. Pero at least meron kasama, compare nga sa ibang brand, walang kasama. Diba Samsung? Sa design given naman na to, maganda ang design ng Realme C61. Sa sobrang ganda yung kanyang design, hindi na siya binago. The same design pa rin ng Realme C51 Dasher. Sadya nilagay lang siya ng bagong likod, para syempre alam nyo na. Sa display 6.74 inches siya, na merong IPS LCD display with 9/3 sa refresh rate. Literal same display ng last year model. Walang na-upgrade, walang nabago, pero nagtaas ang presyo. Ayos ka Realme, masyado kang pricey. Pero specs ng smartphone mo, lagi naman kaming lugi. Even sa may camera, same 50 megapixel pa rin yan, at isang BGA. At isang 5 megapixel na front selfie camera. Yan pa rin guys ang camera ng last year model. Walang nabago, walang na-upgrade, pero nagtaas ulit ang presyo. Malinaw man ang camera ng smartphone mo, pero mas malinaw ang mata ko. Dahil kahit nakapikit at nakapiring, sigurado, camera ng Realme C71 next year, siguradong 50 megapixel pa rin. Okay, seryoso muna guys. Alam ko nakaka-boring ang video ko, pero mas nakaka-boring kung hihintayin natin ma-full charge ang smartphone ni Realme. Makakaligo, makakakain ka, at makakatae. At maya-maya lang siguradong gutom ka agad. At magmimerienda ka na. Pero pagkatingin mo, itong battery ni Realme, siguradong di pa rin kargado. Medyo pasensya muna guys na pagtitripan ko yung smartphone ni Realme. Pero lahat naman yan is katotohanan. May konting joke nga lang. Ito yung mga smartphone talaga na napakahirap i-review. Dahil wala naman ako masasabi na maganda rito. Dahil isipin mo kahit pa sa 7,000 na SRP, lugin-lugi na tayo dyan. Dahil nandyan nga sila Itel RS4, Tecnopova 5, Camon 34G, or even si Redmi Note 13. Madalas naka-around 6,000 lang yan, pero overall mas magandang specs compare nga kay Realme. Maraming magandang smartphone guys sa may ganyang presyo, kaya huwag kayo maging bulag. Na hindi porket Realme yung gamit natin ngayon, Realme ulit yung bibili natin ngayon. Dahil nga nasanay na tayo. Dahil sigurado tayong matibay. Nagagets ko naman kayo guys. Dahil marami pa rin naman na magagandang smartphone sa Realme. Kaso lang yung mga nakarang mga model pa yon. Yung mga model na mga gamit nyo ngayon. Dahil sigurado, yung gamit na smartphone nyo ngayon, na Realme na gamit yun ng mga almost 2 years na. Sigurado mas maganda pa rin ang specs niyan. Compare nga sa mas bago na to ngayon. Sadyang bago lang yung kanyang itsura at mataas lang yung kanyang storage. Pero sa kanyang processor, sa kanyang display, saka sa kanyang camera, sigurado mahina yan. Example na lang guys itong si Narzo 50 Pro 5G. Last year model pa to. Pero nag-sale to guys ng around 6,000 to 7,000 last year. Pero ang layo ng specs, compare nga sa mas bago na yan. Hindi ako hater ng Realme guys. In fact, meron akong Realme na smartphone na pinakasulit para sa akin. Para sa may around 7,000 na presyo. At for another video na yan. Thanks for watching.